Hindi ako umiyak nang pirmahan ko ang papel ng diborsyo. Hindi ako sumigaw. Hindi ako kumapit. Hindi nagtanong kahit isang salita. Dahil sa loob ng maputing silit ng ospital, kung saan ang biyenan ko ay nagrerahas ng pakain para pilitin ang kanyang anak na iwan ang asawa, mahinahon kong kinuha ang ballpen at pinirmahan ang aking pangalan ng mayos at walang pag-alangan. Ang lalaking minsan ay nanumpa na mabubuhay at mamamatay sa tabi ko ay nakatayo sa harap ko, nanginginig ang nga kamay, umiwas ang tingin. Bagong na-promote siya bilang direktong negosyo. Ako naman ay itinuring na hadlang na kailangang alisin para maging mas tuwid ang kanyang landas patungo sa kaluwalhatian. Inakala ng lahat na natalo na ako, na umalis akong walang dala, na magsisisi ako, ngunit 3 oras pagkatapos, nang kakalabas ko lang sa bahay na iyon, naktuno ang telepono niya. Sa kabilang dulo, isang malamig na boses ang naksalita. Ipinapaalam namin sa inyo na pinirmahan na ngaming Pangulo ang desisyon ng pagpapaalis sa inyo. Sa sandaling iyon, nalaman ko na ang buhay ay may sariling hanay ng mga laro ang umalis sa mesa bago pamatapos ang laro ay hindi nangangahulugang natalo ka na. Noong umaga ng araw na iyon, nagising ang lungsod ng Maynila sa manipis na ulap ng hamok. Ang mamataas na gusali ay dahan-dahang lumitaw sa likod ng maputlang liwanag ng umaga. Ang trapiko ay nasimulang dumami, ang maingay nga sasakyan ay nahaluan ng boses nga maglalako sa lumang kapitbahayan nga mga manggagawa. Nakatayo ako sa harap ng bahay, hawa ang walis, tinitingnan ang lilim ng asawa ko habang nawawala sa dulungang eskinita. Ngayon ang araw na opisyal na niyang tatanggapin ang appointment bilang director ng sales. Ang puting polo na pinlansa ko kagabi, perpektong makinis ang maitim na kurbata na matagal kong pinili bago bilhin, ang nga sapatos ay maingat na pinagliwanag. Lumabas siya sa bahay na ibang-iba sa dati. Mas tuwid ang likod, mas kumpiyansa ang tingin, at sa kanyang labi ay isang ngiti na matagal-tagal ko nang hindi nakita. Alis na. Oh, magingat. Huwag kalimutang kumain ng almusal. Sinabi ko ito sa ugali. Tumango siya ngunit hindi na bumalik upang yakapin ako tulad ng dati. Isang maliit na detalye lamang. Ngunit bumaba ang aking puso ang kaunti. 7 taon na kaming kasal ni Lorenzo at ako. 7 taon hindi mahaba ngunit sapat para masanay akong tumayo sa likod niya. Noong una kaming kasal, empleyado lamang siya sa isang opisina. Suweldo na halos hindi sumasaklaw sa upa, pagkain, at kaunting pinapadala sa probinsya para sa kanyang ina. Nagtatrabaho ako sa opisina noong panahong iyon. Mas matatag ang kita kaysa sa kanya ngunit hindi ko kailanman ginawang usapin ang pera. Naniniwala ako na kailangan ng lalaki ng oras. Naniniwala ako na ang mag-asawang sabay na naktis ng kahirapan ay mas makakapatanggapan sa isa-isa pagdating ng panahon. Nang si Lorenzo ay pagalitan ng amonia, tahimik akong nagluto ng mainit na sabaw. Nang matalo siya sa isang kontrata, nakaupo akong nakikinig sa kanya buong gabi ng walang reklamo. May magagabing nagising siya hanggang 2:00 o 3:00 ng madaling araw para gumawa ng plano na handa akong kape, nagbigay ngang mungkahi sa bawat numero, bawat ideya, kahit pagod na rin ako mula sa isang araw ng trabaho. Minsan hinawakan niya ang aking kamay at bulong na sinabi, dahil sayo nakaabot ako rito. Naniniwala ako sa salitang iyon ng buong kabataan ko. Ngunit ang biyenan ko ay hindi kailanman naniniwala sa akin. Mula pa sa unang araw na naging manugang niya, tinitignan niya ako ng may paalinlangan. Mula sa paraan ng aking pagluluto, paraan ng pakbati sa mga kamaanak hanggang sa tini ko pa, sa kanyang nga mata, palagi akong ang manugundang hindi angkop, ang taong sumunod sa kapalaran ng kanyang anak. Madalas siyang nagsasabi ngang mga salitang tila magaan lamang ngunit malalim ang tara. Ang babae na mag-asawa ay mapalat na kapag magaling ang lalaki, may buhay ang babae. Ngumiti ako at yumuko na parang hindi ko narinig. Inisip ko na basta mabuhay na mabuti ang sarili ko, sasagutin ng panahon ang lahat. Nung tanghaling ang araw na iyon, habang nagtatrabaho ako, nagtuno ang telepono. Si Lorenzo, masaya ang boses niya sa kabilang dulo.
Natanggap ko na ang appointment. Mahigpit kong hinawakan ang telepono, bumilis ang tibok ng puso ko. Congratulations! Malakas siyang tumawa, nahaluan ng ingay ng opisina. Gabi na, sabi ni nanay gumawa nga handaan. Umuwi ka ng maaga para maghanda. Oh, sagot ko, sabay na naramdamang masaya at nababahala. Masaya dahil ang lalaking mahal ko ay nakamit na ang kanyang pangarap. Nababahala dahil alam ko na hindi, hahayaan ng biyenan ko na lumipas ng tahimik ang handaang iyon. Mabilis na lumubo ang araw, ang maliit na bahay ay biglang naging abala. Napuno ng gakamaanak mula sa panik ni Lorenzo ang sala, lahat ay nakaayos ng maayos, ang gatawanan ay malakas. Ang biyenan ko ay nakaupo sa pinakamarangyang lugar. Ang mukha niya ay nagliliwanag. Patuloy na nagmamalaki sa mga tao tungkol sa kanyang matalinong anak. Nang pumasok si Lorenzo, nakpalakpak ang buong silid. Nakatayo ako sa kusina. Makamay ko ay may amoy pangang, bawang at sibuyas. Nakatingin sa gintong ilaw na humahalo sa mukha niya, siya ay mukhang nag-iba. Tulad ng isang taong kabilang sa ibang mundo, hindi na ang asawa ko sa mahihirap na araw nun. Itinaas ng biyenan ko ang kanyang baso, ang boses ay puno ng pagmamalaki. Ang anak ko ay direktor na ngayon hindi ko nasayang ang pag-alaga sa kanya. Naktawanan at naksabungguan ng baso ang lahat. Walang nakbanggit sa akin, walang naktanong kung gaano ako kasakit. Si Lorenzo man ay hindi lumingon sa akin. Sa unang pagkataon sa 7 taon kasal, naramdaman ko na nasa labas akong buhay nga aking sariling asawa. Isang napakalamlam na pakiramdam, napakahirap pangalanan ngunit sapat para bumata ang aking puso. Bigla kong naunawaan ang isang nakakatakot na bagay. Kapag umaangat ang lalaki, kung ang babae sa likod niya ay hindi na nakikita pa, maaga o huli ay maiwanan na siya. Nang gabi ng araw na iyon, pagkatapos na maulian, naupo ako ng makisa sa kusina. Sa sala, patuloy pa ang matawanan. Ang biyenan ko ay nakikipausap sa mga kamag-anak tungkol sa maliwanag na kinabukasan kanyang anak, at ako ay tahimik na nakatingin sa aking makamay, nagtatanong sa sarili kung gaano pa katagal ang aking lugar sa bahay na ito. Wala akong alam na iyon ay simula pa lamang ng isang bangungot sa loob ng aming paasawa. Natapos ng maaga ang handaan. Nang umalis ang huling bisita, ang bahay ay bumalik sa pamilyar nitong katahimikan. Amoy na lamang ng pagkain ang natitira sa hangin. Ilang baso ang hindi pa nahuhugasan sa lababo at ang mga pak ko ay parang nanghihina sa pagtatayo buong gabi. Pumunta si Lorenzo sa banyo at pinabuksan ang tubig ng matagal. Ang tunog ng tubig ay pare-parehong umaling-angaw sa maliit na bahay. Nakakaramdam ngang kakaibang kalungkutan. Naupo ako sa sofa, likod nakaupo sa dingding, nakatingin sa kisame, isipan ko ay blanko. Hinihintay ko na lumabas si Lorenzo tulad ng dati. Ngunit nang lumabas siya mula sa banyo, sa halip na umupo sa tabi ko, kinuha niya ang kanyang telepono at habang tinutuyo ang buhok ay nagpapadala ng mensahe. Ang liwanag na screen ay humahawi sa mga pamilya na linya ng kanyang mukha. Bigla nilang pinakalayo ang kanyang anyo. Kanino ka nagte-text? Tanong ko. Magaan ang tono. Nga kasama sa opisina lang. Nakbabati. Mabilis siyang sumagot nang hindi umangat ang tingin. Tumango ako nang hindi naktanong pa, ngunit sa kaibuturan ng aking puso, isang di nakikitang sinulit ay bahagyang nanginig. Mula nang maging promosyon, si Lorenzo, ang lahat ay nakbago ng dahan-dahan na kung hindi masusi ang pagmamasit, may sipngang tao na dahil lamang sa mas abalang trabaho. Mas matagal siyang umuwi. Ang telepono ay laging nakababa ang screen. Ang matawa ay madalas na sinasagot niya labas ng balkona. Hindi ako seloso. Hindi rin na alinlangan. Naramdaman ko lamang na hindi na ako kinukwentuhan, lahat ng bagay tulad ng dati. Kinabukasan, maagang ginising ng biyenan ko si Lorenzo. Malakas ang boses niya sa buong bahay. Gumising ka na? Anak direktor ka na? Matutulo ka pang ganiyan? Malaki ang pagmamalaki sa salitang direktor. Binibikas niya ito ng may diin na parang gusto niyang marinig ng buong kalsada. Tumawa si Lorenzo, opo, at tahimik na naghanda ng almusal. Nang ibinukit ko ang mangkok ngun,
lugaw sa harap niya, tinanaw ng biyenan ko at binitawan ang isang puna, tila magaan lamang, malamang hindi na makakain ng ganyang simpleng pagkain ang anak ko ngayon. Natigilan ang aking kamay sa isang sandali. Lumingon si Lorenzo sa akin saka bumalik kay nanay. Sige na po nanay, okay na ito. Hindi na nagsalita ang biyenan ko, ngumiti lamang. Ngunit alam ko na ang ngiting, iyon ay hindi walang hangat. Nang tanghalian na at nawala na si Lorenzo sa trabaho, tinawa ng biyenan ko ako sa kanyang silid. Ang silid niya ay laging maayos at malinis. May larawang nakafoto na namatay na biyenan ko sa mesa. Ang tingin sa larawan ay tila sumusundan sa bawat galaw ko. Nakaupo siya sa kama, dahan-dahan ang tinik. Ana, iba na ang asawa mo ngayon, mayroon na siyang katayuan? May kinabukasan. Nakatayo, akong walang sagot. Ang babae na asawa ng direktor ay hindi na basta marunong magluto at magtinda ng kung ano-ano. Diretso siyang tumingin sa akin, mula ulo hanggang paa. Sinasabi ko sa iyo, alamin mo ang iyong lugar. Ang masalitang iyon ay hindi malakas, hindi malupit ang pagkakasabi, ngunit parang isang talim na tumagos sa aking pagpapahalaga sa sarili. Yumuko ako, ang boses ay napakababa. Naintindihan ko po. Tumango ang biyenan ko, mukhang nasiyahan. Nang hapon na, pumunta ako sa palengke ng mas maaga kaysa karaniwan, hindi dahil kailangan na dakda na bili kundi dahil ayokong maaga pa ring umuwi sa bahay. Naglakad ako sa gitnang maraming tao, nakini sa mga pamilyar na boses na matindera habang naramdaman ko ang pagiging walang laman ng aking puso. Bigla akong naalaala ng malumipas na araw. Ang maaraw nang sinasakay ni ako sa kanyang lumang motorsiklo, hihinto sa sulungang eskinita para bilhan ng gulaman. Ang maaraw na nabigo siya sa kontrata, yumuyuko at nakpapatawad dahil hindi pa niya mabigay ang mas magandang buhay para sa akin. Noong mapanahong iyon, bihira nang pansinin ako miyanan ko. Ngayon, naging problema na akong kailangang resolbahin. Nang gabi, umuwi si Lorenzo na suot bagong barong. Nakita siya ng biyenan niya, agad nang umiti ng maluwag. Magpalit ka na, ana, ipapakilala kita mamaya sa mga kilala ko, lumingon si Lorenzo sa akin. Huwag ka na sumama? Lahat ay nasa negosyo, mahihirapan ka lang? Karaniwan ang masalitang iyon. Ngunit nagsaksak ang aking puso. Noong nakaraan, kahit saan pumunta ay hinawakan niya ang aking kamay. Ngayon, ang pinakamagaan na paraan ng pagtatanggal sa akin sa kanyang mundo ay nasimulan na. Nang gabing iyon, nahiga akong nakatalikot sa kanya. Hindi rin niya ako niyakap tulad ng dati. Walang alitan, walang iyak sa pagitan namin, isang malaking akwat lamang ang tahimik na lumalawak. Binuksan ko ang aking mamata at tiningnan ang anino ko sa dingding. Sa aking puso ay pumailan lang ang isang malabong takot. May mga paasawang hindi nasira dahil sa pagtataksil, kundi dahil ang isa ay umangat at iniwan ang isa sa likod. At alam ko na nagsimula na kumilos ang biyenan ko. Sa sumunod na araw, ang bahay ay tahimik tulad ng dati. Ngunit malinaw kong naramdaman ang isang bagay, ang hangin sa bahay ay nagbago na, hindi na ang walang pag-isip na kalamigan kundi isang sinadyang katahimikan. Mas maaga na nagigising ang biyenan ko kaysa sa akin. Sa tuwing lumabas na ako ng silid, naupong makausap na sila ni Lorenzo. Ang ngapasa nila ay tungkol sa trabaho, makasosyo, mahahalagang relasyon. Naupo ako ngunit parang hindi nariyan. Si Lorenzo ay tumutugon pa rin, kumakain pa rin ng almusal na niluluto ko, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na humahanap sa akin tulad ng dati. Hinto na siya sa pagtanong, kumita ka ba ngayon? Pagod ka ba? Nahing estranghero na ako sa aking sariling bahay. Isang hapon, habang nag-ayos sa tindahan, tumawag ang biyenan ko. Seryoso ang boses, wala nang tamis. Umuwi ka na, may kausapin akong importante. Isinara ko ang tindahan. Sa daan ay patuloy akong nag-isip kung anong mali ang nagawa ko. Nang pumasok ako sa bahay, nakaupo na ang biyenan ko sa sala. Sa harap niya ay isang bundel ngang magapapal na hindi ko alam kung saan nanggaling.
Nakaupo si Lorenzo sa tabi niya. Mukhang pagod. Natigilan ako. Hindi napakuha ng oras ang biyenan ko. Hindi kaangkop sa posisyon ng asawa ng anak ko ngayon. Bumaksa ang nga salita, walang sigaw, ngunit mabigat na parang nasa ilalim ng dagat. Lumingon ako kay Lorenzo. Umiwas siya ang tingin. Walang trabaho, walang magandang ugali, walang koneksyon na makatulong sa karerang asawa mo. Bawat salita niya ay pantay at malumanay na parang matagal, nang pinakisipang maigi. Gusto kong tumawa, gusto kong magtanong. Sa 7 taon na lumipas, sino ang nakatayo sa likod ng bawat tagumpay ni Lorenzo? Ngunit hindi ako makasalita dahil ang tanging taong may karapatang ipagtanggol ako ay tahimik. Umubo ng bahagya si Lorenzo, mababa ang sabi, "Sige na po nanay, dahan-dahan naman." Lumingon ang biyenan ko sa kanya, bigla na lamang naging malambot ang tinik. Para sa iyo lang ang lahat ng ito, anak. Hindi mo maiwan ang sarili mong pangalan na mapahiya. Bumalik siya sa tingin sa akin. Hindi kita kinakamuhi, ngunit ang manugang sa aming pamilya ay dapat na marunong. Marunong. Sa harap ng salitang iyon, naramdaman ko na ang lahat ng aking pagpapahalaga sa sarili ay naipinta sa 2 salitang iyon lamang. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, ay naktalo kami ni Lorenzo. Hindi malakas mga maliit na salita lamang ngunit mas masakit sa aking puso kaysa sa paksiga. Nakikita mo bang sobra si nanay? Tanong ko. Bumuntong hininga si Lorenzo. Matanda na siya. Huwag mong pakialam. Ngunit hinahamak niya ako. Nanahimik sandali siya, saka nagsalita. Tingnan mo rin ang iyong sarili. Ang salitang iyon ang unang lanseta na punit-punit ang aming pag-asawa na si Lorenzo mismo ang humawa. Lumingon ako. Dumating ang maluha nang hindi ko alam. Hindi dahil sa sinabi ng biyenan ko kundi dahil sa lalaking minsan ay nagsabi na dahil sa iyo, nakaabot ako rito ay ngayon ay sinasabihan. Akong tingnan ang iyong sarili, nang gabing iyon ay hindi ako makatulog. Narinig ko ang biyenan ko na nakikipausap kay Lorenzo sa sala. Ang boses niya ay mababa ngunit malinaw ang bawat salita na pumapasok sa aking tainga. Hindi kita pinipilit anak, ngunit kailangan mong pag-isipan ang iyong kinabukasan. Walang matagumpay na lalaki ang nagtatago ng ganitong asawa. Hindi agad sumagot si Lorenzo, may pakbuntong hininga lamang. Kinabukasan, nagsimulang kumain ng kaunti ang biyenan ko. Sinabi niyang pagod siya. Sinabi niyang ayaw niyang kumain. Nag-aalala si Lorenzo? Patuloy na nagtatanong. Nakluto akong luhaw at dinala sa kanyang silid. Tiningnan niya ako, malamig na tingin. Hindi ko maluno, nakatayo akong tahimik. Isang napakasama na damdamin ang bumunda sa aking puso. Alam ko na hindi na ito basta-basta na salita. Nagsimula na kumilos ang biyenan ko sa mas mapanganib na paraan. Nang gabing iyon, matagal na nakaupo si Lorenzo sa tabi ng kamang kanyang ina. Nang lumabas siya, mabigat ang mukha. Tumingin siya sa akin, mababa ang sabi, "Huwag mo nang dakdak na papalungkutin si nanay." Natigilan ako. Hindi ako nakipagtalo, hindi umiyak. Tumango lamang. Ngunit sa loob ko, ang isang malamig na katotohanan ay dahan-dahang lumitaw sa labanan na ito. Piniling tumayo si Lorenzo sa tabi ng kanyang ina at nag-isa na lamang ako. At alam ko na nagsisimula pa lamang ang bangungot na tinatawa na hunger strike. Nang dumating ang 3 araw, talagang hindi kumain ang biyenan ko, hindi kaunti, hindi masustansyo, hindi man lang kumain, walang hinipo kahit isang subo, walang nainom kahit tubig, nakahiga lamang ng tahimik, nakapikit ang mga mata, ang mukha ay unti-unting pumuputi. Ang bahay ay nagsimula ng mas mabigat pa. Na-leave si Lorenzo sa trabaho. Buong umaga, nakaupo sa tabi ng kamangang ina habang patuloy na tumatawa sa doktor. Sinabi ng doktor na walang seryosong sakit, kailangan lamang na kumain muli. Ngunit ang biyenan ko ay lumingon sa dingding, ang boses ay mahina. Ayoko nang mabuhay kung hindi susunod ang anak ko sa akin. Ang masalitang iyon ay paraliso si Lorenzo. Nakatayo ako sa labas ng pintuan ng silid, narinig ko ang bawat salita habang unti-unting gumugulong sa aking katawan ang lamig ng tanghali.
Nagluto akong lugaw na manok at dinala sa silid umalingaw ngang amoy mainit na sabaw sa buwang bahay. Kumuha ako ng isang maliit na mangkok at iniabot sa harap niya. Nanay, kumain naman ng kaunti para lumakasi. Binuksan ng biyenan ko ang mga mata at tumingin sa akin. Ang tingin ay hindi mahina tulad ng boses kundi napakamalinaw. Lumabas ka na hindi ko matunaw ang pagkain ka pa nakikita kita? Lumingon si Lorenzo sa akin. Puno NG pagod ang mga mata. Lumabas ka muna. Ibinaba ko ang mangkok ng lugaw, walang sinabi, tahimik na lumabas. Naksara ang pintuan. Nakatayo ako sa labas ng hallway sa unang pagkakataon sa aking buhay. Naunawaan ko kung paano matatanggal ang tao sa loop ng pag-asawa sa pangalan ng pagpapahalaga sa magulang. Nang hapon, nagsimulang maksuka ang biyenan ko sa pagod. Nakaos si Lorenzo sa pagtawa ng sasakyan para dalhin siya sa ospital. Sumunod ako, nanginginig ang mga kamay habang hawa ang bag. Sa emergency room, nakatayo si Lorenzo sa dingding, hawak ang ulo sa dalawang kamay. Tumingin siya sa akin. Paos ang boses. Kung may mangyaring masama kay nanay, hindi ko kakayanin. Matagal ko siyang tiningnan sa sandaling iyon, naintindihan ko ang isang malupit na katotohanan. Hindi niya tinanong kung kaya ko. Nang gabing iyon, hiningi ng doktor ang espesyal na pagmamamasit. Nahiga ang biyenan ko sa ospital na kama. Ang kanyang kamay ay may karayom ng dextrose ngunit determinadong hindi kumain. Mahinang hinawakan niya ang kamay ni Lorenzo. Bawat salita ay pabago-bago, ngunit sapat para marinig ko. Nabuhay akong ganito katagal. Para lang mayroon akong angkop na pamilya ang aking anak. Kung mahal mo pa rin ako bilang iyong ina, huwag mo akong hayaang mapahiya sa harap ng lahat. Napahagulgol si Lorenzo. Nakatayo ako sa kabilang dakong kama, tuwid ang likod, nakbitin ang makamay. Hindi umiyak, hindi nakibot isang malaking agwat sa aking puso ang dahan-dahang nagyayelo. Kinabukasan, hinila ako ni Lorenzo sa labas ng hallway ng ospital. Hagad ang mukha niya, pula ang mamata sa pagpupuyat. Mahal, mabago ang sabi, ayaw kumain ni nanay. Sinabing doktor na mapanganib na kung matagal pa, nanahimik ako. Alam ko na marami kang tinis, ngunit maari ka bang sumuko sa kanya ngayon? Tiningnan ko siya tiningnan ng mabuti ang lalaking mahal ko ng higit pa sa aking sarili. Anong susukuan ko? Matagal siyang yumuko bago nakasabi. Diborsyo. Isang beses lang, ngunit parang martilyo na tatamang direkta sa aking puso. Walang kidlat, walang bumaksak na langit isang napakakaibang damdamin lamang. Hindi ko naramdaman ang sakit na inakala ko. Nagtanong ako, ang aking boses ay kalmante na naktaka pa rin ang aking sarili? Sa palagay mo, kapag nagdiborsyo na kami, kakain na si nanay? Tumango siya, bumaksa ang mga luha sa sahi ng ospital. Sinabi niya pagpipirmahan mo, kakain na siya. Ngumiti ako isang napakupas na ngiti. Sa sandaling iyon, naunawaan ko ang huling katotohanan. Ang pag-asawang, ito ay hindi na para sa amin, dalawa ito ay isang palitan ng buhay at karangalan. Hindi ako sumigaw, hindi nagreklamo, hindi kumapit isang salita lamang ang binitawan ko ng mahinahon. Sige. Natigilan si Lorenzo malamang hindi niya, inaasahan na ganun kadaling pumaya ako. Nang gabing iyon, umupo akong mag-isa sa hallway ng ospital, tinitingnan ang puting liwanag na nakakatulog sa malamig na sahig. Inilagay ko ang kamay sa aking dibdib, naramdaman ang pantay na tibok ng puso. Alam ko na kapa ang babae ay hindi na umiyak, handa na siyang umalis, at alam ko rin na kinabukasan ay pipirmahan ko. Nang umaga ng araw na iyon, ang ospital ay kakaibang tahimik. Maputing liwanag ang dumadaan sa manipis na kurtina, nagtatambak sa malamig na sahig. Ang tunog ng mga panang nurse ay narinig sa hallway, malayo at parang hindi kabilang sa aking mundo. Naupo ako sa matigas na plastik na upuan, ang dalawang kamay ay maayos na nakapatong sa hita. At sa harap ko ay isang manipis na bundle ng papel na mas mabigat kaysa sa lahat ng aking inakbay sa buhay. Mga papel ga diborsyo. Nakaupong katapat ko si Lorenzo, ang likod niya ay bahagyang yuko, makamot ang makamay,
Nakatingin sa sahig mukhang pagod at walang sigla. Kaiba siya sa lalaking noong nakaraang araw pa ay nakatayo sa entablado na tatanggap ng appointment. Ang ilaw na entablado ay naniningning sa kanyang maliwanag na mukha. Ang biyenan ko ay nakahiga sa ospital, nakama sa likod. Ang ulo ay bahagyang nakatagilid, nakapikit. Mukhang napahina siya, ngunit alam ko na nakikinis siya sa bawat salita. Binasa ng abogado ang bawat probisyon, walang damdaming pantay ang boses. Nakinig ako na parang nakinig sa kwento ng ibang tao na napakakalayo. 7 taon ng pag-asawa, magkasamang ari-arian, walang anak, kusang loob na diborsyo. Lahat ay nakabalot sa ilang malamig na linya. May tanong ba kayo? Tanong ng abogado. Umiling ako, walang nagulat. Malamang sa kanilang nga mata, ang babae na madaling sumuko mula pa sa simula na ako. Lumingon si Lorenzo sa akin, nangingini ang labi. Naisip mo ng mabuti? Tiningnan ko siya walang paninisi, walang galit, isang napakakalmanteng tingin. Naisip ko na, nakpinilit na isara ng mamata, si Lorenzo. Hinawakan ko ang ballpen. Hindi nangginginig. Ang aking kamay. Nang umipo ang dulo ng ballpen sa papel. Bigla akong naalaala maraming bagay. Ang magagabing, taulan na sinundo niya ako sa kanyang lumang sasakyan. Ang mapakabigo niya, ang pakpatong ng ulo sa aking balikat at pabuntong hininga. Ang mapakain na hinintay ko hanggang malamig. Lahat ng maalaala ay hindi ako pinapagya. Pinahinga lamang ako ng isang malinaw. Pinirmahan ko ang aking pangalan malinaw, walang pek-alangan. Sa sandaling iyon, binuksan ng biyenan ko ang kanyang nga mata. Tiningnan niya ang papel, tiningnan ang pirma ko, at marahang tumango. Isang ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Lumingon siya kay Lorenzo, mahina ngunit malinaw ang boses. Tawagan mo ang nurse, gusto kong kumain ng kaunting lugaw. Biglang tumayo si Lorenzo na parang naligtas mula sa kamatayan. Nawala ang tensyon sa kanyang mukha. Bumaksa ang mga luha. Lumingon siya sa akin, nanginginig ang labi. Salamat. Hindi ako sumagot. Dahil sa sandaling iyon naintindihan ko ang isang napakamasakit na katotohanan. Ang aking sakripisyo ay may halaga lamang dahil naligtas ang ina niya, hindi dahil asawa niya ako. Tumayo ako at inayos ang aking bag. Walang humawa sa akin, walang nagtanong kung saan ako pupunta. 7 taon bilang manugang, 7 taon bilang asawa na tapos sa isang umaga na naamoy ngang antiseptiko. Bago lumabas ng silid, lumingon ako kay Lorenzo sa huling pagkakataon. Alis na ako, tumingin siya sa akin, naalangan ang mamata. Hindi ka kukunin ng anumang bagay. Umiling ako, iwan ko na lahat. Hindi ko sinabi kung anong lahat ang ibig sabihin ko. Ngunit naintindihan ni Lorenzo. Sa labas ng hallway ng ospital, dahan-dahan akong lumakad. Ang bawat hakbang ay parang lumaan ngunit mas walang laman. Nakatayo ako sa harap ng pinto ng ospital. Malalim na huminga. Ang langit ng umaga ay malinaw ng kakaiba-ganap na kaibang-kaiba mula sa bagyo na kakatapos lang dumaan sa aking puso. Tumawag akong sasakyan. Habang gumagalaw ang kotse, nakatingin ako sa bintana at nakita ang aking anino na mahinang lumilitaw. Isang babae na higit sa 30 taon. Mahinahon ang mukha, ang mga mata ay hindi na naghihintay pa. Bulong ko sa aking sarili. Tapos na. Sa panahong iyon ay wala akong alam na 3 oras pagkatapos. Ang lalaking pinilit akong pumirma sa papel na iyon ay makakatanggap ng isang tawa na masisira ang buong buhay niya at sa sandaling iyon, magsisimula na ang lahat. Tumigil ang sasakyan sa harap ng isang makitit na eskinita hindi kalayuan sa ospital. Bumaba ako, nagbayad, at nakatayo ng matagal bago pumasok. Ito ay bahay ng isang lumang kaibigan, ang tanging taong naisip ko nang umalis sa ospital nang walang dalang anumang bagay. Ang maliit na silid ay malinis, isang single bed, at isang kahoy na mesa na nakaukit sa tabingang bintana. Ang tanghaling araw ay pumapasok sa manipis na kurtina at nag-iwan ng mahaba at mapusyaw na mga bakas sa sahig. Inilagay ko ang bako, umupo sa kama,
Ang likod ay nakasuporta sa dingding. Sa sandaling iyon, ay talagang naisa na ako walang boses ng biyenan na tumatawag, walang tingin na umiwas, walang pakiramdam na kailangang maingat sa bawat salita ngunit wala na ring sinuman na may kabilang sa akin. Binuksan ko ang telepono walang mensahe, walang missed call. 7 taon nang pagkakasama. Natapos ng ganon kabilis na hindi ako agad nakadama ng sakit isang malaki at malalim lamang na agwat ang bumubukas sa aking puso. Nakpinipit ako at hayaang dumagos ang maluha walang pagiyak ng malakas, walang tunog, luha lamang ng isang taong napakahirap na naot. Kasabay nun, sa ospital, ang biyenan ko ay naupong kumakain ngang lugaw ng subo-subo. Ang kanyang mukha ay agad na naging mas maalon. Sinabi ngang doktor na magaling na siya, kailangan lamang ng ilang araw na pahinga bago makaalis. Nakaupo si Lorenzo sa harap, tinitignan ang ina habang kumakain, ang puso niya ay medyo nawalan ng bigat. Magaling na ang desisyon. Sabi ngang biyenan, mahina ngunit may katiyakang boses kung hindi na ako mabubuhay. Tumango si Lorenzo, ngunit may isang bagay na hindi tama sa loop niya. Lumingon siya sa paligid ng silid at tiningnan ang pinto. Ang lugar ay walang laman. Nang hapon, umuwi si Lorenzo nang mag-isa sa bahay. Kakaibang tahimik ang bahay, walang amoy ng pagkain, walang tunog ng pinggan. Sa mesa sa kusina ay isang maliit na papel lamang. Hindi ko alam nung kailan ko iniwan iyon. Alis na ako. Alagaan ang sarili ninyo ni nanay. 2 linya lamang walang paninisi, walang galit. Ngunit ang kapayapaan na iyon ang nagpagaling sa kanya. Pumasok si Lorenzo sa silid tulugan, kalahati na lamang ngang nilalaman ngang malikain. Malinis ang mesa ngang pag-ayos walang nga pamilyar na bote. Ang unan sa tabi ay may marka pangunit wala ng init. Umupo siya sa gilid ng kama. Sa unang pagkakataon mula nang maging director, hindi niya alam kung ano ang susunod na gagawin. Nang gabi, tinawa siya ng biyenan mula sa silid. Nakaupo siya, nakasuporta ang likod sa unan, mas mahinahon na ang mukha kaysa ilang araw na lumipas. Huwag kang mag-alala anak, maraming babae diyan. Engayong ngay ituon mo na ang sarili mo sa trabaho, hanapin ko para sa'yo ang nakakapat na babae. Nanahimik si Lorenzo. Nagpatuloy ang biyenan punong plano. Ang asawa ng direktor ay dapat marunong makihalubilo, makakatulong sa pagunlad mo. Tumango si Lorenzo sa ugali, ngunit sa kanyang isipan ay hindi siya makaisip kung bakit laging lumalabas ang aking imahe. Tahimik akong nakatayo sa kusina. Tahimik na nakatayo. Sa dulong bulwagan tahimik na pumirma at umalis. Nang gabing iyon, matagal siyang nahiga. Binuksan niya ang telepono, pinakakayot ang listahan ng contact, huminto sa aking pangalan. Ang kanyang daliri ay nanatili sa screen, nang matagal ngunit sa huli ay hindi pa rin natawagan. Sinabi niya sa sarili, diborsyo lang naman ito, mayos na ang lahat. Hindi niya alam na may mga bagay na kapag binitaw na ay hindi na may babalik pa. Sa aking panig, nang lumubo na ang gabi, nakatayo ako sa tabi ng bintana, tinitignan ang daloy ngang nga sasakyan sa ibaba. Ang lungsod ay maingay pa rin, abala pa rin, na parang hindi man lamang siya natun sa aming pag-asawa. Nagawa ako ng mainit na inumin, umupo sa mesa, kumuha ng papel at ballpen. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming taon, nagtanong ako sa aking sarili, kung hindi ako asawa ng sinuman, sino ako? Hindi ko agad nasagot, ngunit alam ko ang isang bagay hindi na ako babalik sa bahay na iyon, sa ibang lugar, malayo sa maliit na silid kung saan ako nakaupo. Isang desisyon na pinirmahan mula pa bago pa man ang lahat ay nakahiga sa drawer ng isang makapangyarihang lalaki. Naghihintay lamang sa tamang oras. At ang oras na iyon ay malapit nang dumating. 3 oras pagkatapos ng aking pagpirma sa papel ng diborsyo, lumabas si Lorenzo mula sa banyo. Nagbihis ng bagong barong, inaayos ang korbata sa harap ng salamin. Ang kanyang mukha sa salamin ay mukhang direktor pa rin ngunit ang mata niya ay may pagod dahil sa ilang araw ng pagpupuyat.
Malalim siyang huminga na parang sinasabi sa sarili na ang pinakamahirap na bahagi ay tapos na. Ang biyenan niya ay nakaupo sa sala at naghihiwatig ng mainit na tsaa. Tumingin siya kay Lorenzo, nasiyahan ang ulo. Pumunta ka na sa trabaho, anak? Mapokus sa karera, ang mabagay tungkol sa babae ay iwan na sa likod. Nasabi si Lorenzo ng opo, kinuha ang folder ng mga dokumento at lumabas sa pinto. Sa sandaling iyon, wala sa dalawa sa kanila ang alam na ang buhay ay lumiko na sa ganap na ibang direksyon. Maingay pa rin ang opisina ng umaga, magalang na binatingam ga empleyado si Lorenzo ngunit ang mga mata nila ngayon ay kakaiba, wala na ang sigasi noong araw na ni-promote siya, walang nakpunta para makbati pa, walang naktanong tungkol sa pamilya. Medyo hindi comfortable si Lorenzo ngunit pinakalma ang sarili. Malamang abala ang lahat. Bago pa man mabuksan niya ang laptop, naktunog ang telepono. Internal line mula sa HR. Pumunta ka na sa opisinang Pangulo, pakiusap. Maikli ang boses sa kabilang dulo, walang emosyon, walang paliwanag. Bumaba ang puso niya, ang opisina ng Pangulo ay nasa pinakamataas na palapag. Pumasok si Lorenzo at nakita ang pinuno nga HR, ang sekretarya, at isang lalaki na hindi pa niya nakikilala suot gray na suit, tuwid ang upo. Sa mesa ay isang manipis na kahoy na folder. Walang palakpakan ang Pangulo, itinulak niya ang folder sa direksyon ni Lorenzo, walang damdamang pantay ang boses, sinuringang kumpanya ang lahat ng talaan ng appointment at nagdesisyon kaming bawiin ang posisyon mo bilang direktor. Nanlambok si Lorenzo. Bawiin? Nagtanong siya. Pause na ang boses. Hindi lamang iyon nilagdaan na ngang lupo ng desisyon na tapusin ang kontrata ngang trabaho mo epektibo ngayon. Natigilan ang hangin sa silid. Tinitingnan ni Lorenzo ang bandel papel, walang laman ang isipan. Ano ang dahilan? Naksalita ang lalaki sa gray na suit. Napakalami ang boses, wala ka ng karapat-dapat na katayuan para manatili sa posisyon sa kumpanya. Bumaba ng biglaan si Lorenzo sa upuan, nangingini ang magakamay. Masyadong mabilis ang lahat. Ilang oras pa lamang, direktor pa siya. Ilang oras pa lamang, isinakripisyo pa niya ang pag-asawa para protektahan ang karangalan at karera. Ngayon, wala na siyang anuman. Lumabas si Lorenzo sa conference room na parang nangangarap. Tinanggal ang ID card niya, nasil ang laptop. Nagsimulang dumaloy ang usyosong tingin at bulong. Lumabas siya sa gusali ng kumpanya na parang nagliliwala. Mainit pa rin ang labas, mainit ng walang awa. Sa bahay, ang biyenan ko ay naglilinis ng sala habang naghahanda para sa tanghalian. Nagtunog ang telepono niya, masayang siniagot. Hello, sa kabilang dulo ay ang boses ni Lorenzo nanginginig. Nanay, nadismiss na ako. Nahulo ang tasa, sa kanyang kamay, nagbasa sa sahig. Ano ang sinabi mo? Sumigaw siya. Binawi ng kumpanya, ang appointment ko tinanggal na ako. Lumuhod siya sa upuan. Pumutla ang mukha sa kanyang, isipan ay lumitaw ang isang salubin. Hindi maaring ganun kabilis. Nagputol si Lorenzong linya, nangingini ang kamay habang binubuksan ang listahan ng kontak. Hinanap ang aking pangalan. Matagal ang daliri niya sa screen ngunit sa pagkakataong ito naintindihan niya ang isang katotohanan na bumigat sa kanyang puso. Ang babaeng kakatapos lang niyang itaboy sa kanyang buhay siya lang ang makapagpapaliwanag ng nangyayari. Tumawag siya nagtunog, isa, dalawa walang sumagot. Sa kabilang dako ng lungsod, inilagay ko ang telepono ng baliktad sa mesa. Tumingin ako sa labas ng bintana, ang araw ay bumagos sa maliit na silid. Ang aking puso ay payapa dahil alam ko na sa laro na ito ay hindi talaga ako natalo. Nang hapon, umupo si Lorenzo nang mag-isa sa maluwag na sala. Pinagana ang telebisyon, inopaga, ilang beses ngunit wala siyang masinupsop na palabas. Ang telepono sa mesa ay itim at tahimik na nakakatakot. Sa bawat tunog ng kotse sa labas ng kalsada, tumingala siya sa ugali, sa kanabigo. Hindi pa niya naranasan na ganito kalamig ang bahay na ito. Ang biyenan ko naman ay nakaupo sa kanyang silid, ang kamay ay nakadikit sa dibdib, mabilis ang hininga, wala na ang tinagal,
na kumpiyansa ng nagwawagit na tao. Ang tasa sa harap niya ay matagal nang lumamig ngunit hindi ni ito ininom. Ang isang tanong ay palakas na umalingaw sa kanyang ulo. Bakit ganun kabilis na nasira ang lahat? Nakakuha ka ba ang impormasyon? Tanong niya, nanginginig ang boses. Umiling si Lorenzo. Wala, sinasabi lamang na mula sa itaas ang desisyon. Kinagat ng biyenan ang labi sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Lumitaw ang isang salobin na nakpaginaw sa kanya. Mayroon bang posibilidad na ang dating manugang niya ay hindi naman ganun kasimpleng ipagakala niya? Tumayo si Lorenzo at nakpabalik-balik sa sala. Kailangan kong hanapin siya. Sinabi niya na parang nautos sa sarili, hindi ito maring pagkakataon lamang. Tumingin sa kanya ang biyenan na alangan ang mga mata. Hanapin para sa ano? Lumingon si Lorenzo, paos na ang boses, kailangan kong malaman kung ano talaga ang nangyayari, nanahimik ang biyenan. Sa unang pagkakataon, hindi siya naghatlang. Sa kabilang dakong lungsod, katatapos ko lang kumain ng simpleng hapunan, isang mangkok na instant na pancit at isang itlog na pinakuluan. Hinugasan ko ang pinggan, pinunasan ang mesa, saka umupo sa tabing ang bintana. Ang nga ilaw ngang halsada ay nakakabumalik sa salamin, malinaw na nagre-representa ngang aking mukha. Walang lipstick, walang alahas, isang napakakaraniwang babae lamang. Natuno ang telepono, ang pangalan niya ay lumitaw sa screen. Matagal ko itong tiningnan, hindi ko sinagot. Tumawa siya ng pangalawa. Pagkatapos ay pangatlo. Ang tunog nglo ay umalingaw sa maliwanag, nakatahimikan ng maliit na silid. Ibinaba ko ang telepono, binaliktad ang screen pababa sa mesa. Hindi ako nagalit, hindi ako natuwa, wala na akong obligasyong sumagot pa. Halos kalahating oras pagkatapos, dumating ang mensahe. Alam ko na namali ako. Sagutin ang telepono, kailangan ko kang kausapin. Wala na akong anuman. Binasa ko ang bawat linya ng dahan-dahan, saka ibinaba ang telepono. Naintindihan ko ang kanyang nararamdaman sa sandaling iyon dahil ang nararamdaman na iyon ay siyang aking nabuhay ng maraming taon. Nang gabing iyon, hindi makatulog ang biyenan ko. Nahiga siyang balisa sa kama, nakatingin sa kisame, sa kanyang isipan. Ang bawat salita na sinabi niya sa akin noong nakaraan ay isa-isang lumilitaw ng malinaw. Hindi karapat-dapat. Dapat marunong. Kapag umalis ka, mas madali ang paunlad ng anak ko. Biglang tumayo siya, mabilis na tibok ang puso, isang malabong takot ang bumakas sa kanya. Kung ang dating manugang niya ay talagang nakatayo sa likod ng lahat, kung gayon ay siya mismo ang nagtulak sa kanyang anak pababa sa bangin, nang hating gabi, nakpadala si Lorenzo ng isa pang mensahe. Gusto ko lamang magtanong ng isang bagay, may kinalaman ba sa iyo ang nangyari sa kumpanya? Tiningnan ko ang teksto. Bahagyang nabaluktot ang sulok nga aking labi, hindi ngiti nga tagumpay kundi ngiti nga isang taong nakakita na sa lahat. Na-type ako na, napakaikling sago. Ano sa palagay mo? Saka pinawalan ang telepono. Sa matanda nilang bahay, tinitignan ni Lorenzo ang mensahe. Nangingini ang kanyang kamay. 3 salita. Walang kumpirmasyon. Walang paktanggi, ngunit sapat para sirain ang lahat ng natitirang tiwala. Lumingon siya sa kanyang ina. Nanay, mababa ang sabi, may posibilidad na ba na mali tayo mula pa sa simula? Hindi sumagot ang biyenan ko. Yumuko siya. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi siya makasigurado kung tama siya, at ako pinawalan ko ang ilaw, nahiga. Sa labas, maliwanag pa rin ang lungsod. Sa loob ng aking puso, ang isang lumang pintuan ay ganap na naksara. At sa harap, isang napakalaking sikreto ang naghihintay na mahahayag. Nang sumunod na umaga, nagmadali akong kumising, hindi dahil sa ugali na lumang schedule, ni hindi sa kaba. Isang nakakaibang pakiramdam, lamang ang pakiramdam ng isang taong malapit nang lumipat sa susunod na yugto ng buhay. Gumawa akong kape, nakatayo sa tabi ng bintana, tinitignan ang lungsod habang dahan-dahang nagigising. Ang sikat ng umaga ay bumabasa sa mga mataas na gusali sa malayo, maliwanag at malamig.
Dati ako ay nabubuhay sa gitna nga lugar na ganon pinili ko lang na lumayo. Kasabay nun, sa lumang bahay, halos hindi nakatulog si Lorenzo. Ang aking huling mensahe ay nakalagay pa sa screen ng kanyang telepono. Ano sa palagay mo? Ang tatlong salitang iyon ay paulit-ulit na lumilitaw sa kanyang isipan tulad ng isang kanta na hindi matatapos, walang kumpirmasyon, walang paktanggi, ngunit sapat para naintindihan niya na hindi ganun kasimpel ang lahat ng pag-aakala niya. Nagsimula siyang tumawag, hindi sa akin kundi sa makoneksyon sa dati nilang kumpanya. May hindi sumasagot, may napakapangkalahatan ang pakikipausap, may tuwiran na umiiwas. Sa huli, isang lumang kaibigan sa finance ang humila sa kanya palabas ng kape, ibinaba ang boses, huwag ka nang matanong pa, ang pangalan mo ay nakamarka na? Nakamarka. Nagulat si Lorenzo. Sino ang gumawa? Umiling ang kaibigan. Hindi malinaw kung sino mula sa napakataas na antas lang daw. Lumamig ang kamay niya, napakataas na antas. Isang pangalan ang biglang lumitaw sa kanyang isipan, ngunit agad din niya ito itinakwil. Hindi maripaano niya. Nang tanghali, sinabi ng biyenan sa Lorenzo, hanapin mo siya. Natigilan si Lorenzo. Personal na makipag-usap para malinaw ang lahat. Mababa ang boses ng biyenan, parang natuyo. Gusto kong humingi ng tawad sa kanya. Ang dalawang salitang humingi ng tawad ay lumabas sa kanyang bibig, mabigat na kahit si mismo ay nakpaus. Tumingin sa kanya si Lorenzo, nakalayo ang isipan. Ang babaeng dati ay pinakamapagmataas sa kanyang buhay ngayon ay siya ang pinakanatatakot. Nang hapon, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang dikilalang numero. Batang babaeng boses, mapitagan. Ate, ikaw ba si ate? Ang sekretarya ng chairman ng Silverio Group of Companies. Sumagot ako ngo. Sa kabilang dulo, bahagyang huminga ang dalaga, gustong anyayahan kang chairman para sa hapunan ngayong gabi, may pag-usapan. Tiningnan ko ang relo, tama ang oras. Nang gabi, lumitaw ako sa isang marangyang restaurant, sa pinakamataas na palapa ngang isang hotel, walang labis na damit, walang malakas na makeup, simpleng damit lamang ngunit elegante. Yumuko ang nga empleyado nang makita nila ako. Punong respeto ang tingin. Pumasok ako sa private room. Ang kalalakihang nasa gitna ng edad ay tumayo at ngumiti. Matagal ka nang hindi nakikita ng tito mo. Ngumiti rin ako. Abala ako sa papili ng sarili kong buhay. Tumango siya nang walang reklamo. Ang tingin niya sa akin ay hindi ng isang kasosyo kundi ng isang mahal na kamaanak. Kasabay nun, nakmamaneho si Lorenzo sa buong lungsod na hinahanap ako ng walang paasa. Ang malugar na dati kong pinupuntahan, malugar na kilala ko, wala na akong baka sa lahat. Napatanto niya, nasa 7 taon na kasal. Hindi niya tunay na nakilala kong sino ako, hindi niya alam kung ano ang makoneksyon ko. Hindi niya alam kung ano ang nakaraang namuhay ko. Hindi niya alam kung bakit palagi akong kalmante. Sa restaurant, ang gitnang gulang na lalaki ay naglagay ngang isang folder sa harap ko. Ang nangyari sa iyo, alam ko na lahat ito. Hindi ako nagulat. Ang grupo ay hindi papaya na ang sariling tao ay mapahiya. Mabago siyang nagsalita. Gusto mo bang tumigil dito o ibalik ang nga nararapat sa iyo? Tumingin ako sa labas ng bintana, ang nga ilaw ng lungsod ay kumikislap tulad ng mga artipisyal na bituin. Naisip ko ang binan ko, ang dating asawa. Ang 7 taon ng katahimikan. Bumali ang tingin ko at mababa ang sagot ko, ayoko pang bawiin ang kahit ano pa. Bahagyang nagulat ang lalaki. Gusto ko lamang na malaman nila na nakamali sila. Sa isa pang sulok ng lungsod, nakaupo si Lorenzo sa loop ng kotse, hawak ang manibela na halos basang-basa ang pawis. Isang tanong ang paulit-ulit na tumatama sa kanyang ulo. Ang babaeng minsan niyang itinuturing na hindi karapat-dapat, sino nga ba siya tunay? At wala siyang alam na ang katotohanang darating ay hindi na niya kakayanin. Nang umaga ng araw na iyon, na madali akong gumising, hindi sa paalala, hindi sa kaba.
Gusto ko lamang na mahanda ng maayos ang lahat tulad ng dati ko paman na ginagawa bago ang mahahalagang pagtatakpo. Pumili ako ang simpleng damit, neutral ang kulay, buho ay nakatali sa likod, mukha ay hindi malakas ang makeup. Hindi na ako kailangang patunayan ang anuman sa pamamagitan ng hitsura. Naktuno ang telepono ng malapit sa tanghali, isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Kung magagawa mo, gusto keming makita ni nanay at ako ng isang beses lamang. Binasa ko ito, ibinaba ang telepono sa mesa, nanahimik. 15 minuto pa katapos, nakpadala ako ng isang linya lamang. Coffee shop sa Maginhawa 3:00 ng hapon. Walang dagdag, walang bawas. 3:00 ng hapon. Ang coffee shop ay nasa isang tahimik na kalsada, hindi marangya, hindi maingay. Dumating ako ng maaga, pinili ang mesa malapit sa bintana. Ang araw ang hapon ay pumalong sa kahoy na mesa, mainit at maamo. Nak-order akong mainit na tsa, matatak ang aking kamay. Dumating si Lorenzo at ang biyenan ko ng halos 10 minuto ang huli kaysa sa akin. Nang pumasok sila sa coffee shop, agad kong nakita na iba na sila. Payat na si Lorenzo. Ang mamata niya ay wala na ang kumpiyansang katangian ng isang taong tatayo sa entablado para tumanggap ng appointment packot at balisa na lamang ang naroron. Ang biyenan ko naman, yuko na ang likod, mabagal ang lakad, ang mukha ay hindi makakalinggit ng alalahanin. Nakita nila ako, dalawa silang natigilan sandali. Malamang hindi nila inaasahan na ganun akong magiging mahinahon. Tumayo ako, marahang yumuko. Umupo kayo, maliwanag ang aking boses. Umupo sila, isang matagal na katahimikan. Sa huli, naksalita ang biyenan na may nanginginig na boses kaibang-kaiba sa dati. Kumusta ka na? Tumingin ako sa kanya, banayad na ngumiti. Ayos lang. 2 salita lamang ngunit sapat para yumuko siya. Nagahon ng loop si Lorenzo at malumanay ang sabi. Na-dismiss na ako. Tumango ako. Alam ko, natigilan si Lorenzo. Alam mo, itinaas ko ang tsaa, uminom ng isang maliit na higo. Hindi mahirap hulaan ang bagay na iyon. Naging mabigat ang hangin sa mesa. Pinigang ang biyenan ko ang kanyang mga kamay at biglang nagsabi, "Ikaw ba ang sanhi nito?" Ibinaba ko ang tasa, tumingin ng diretso sa kanya. "Isang tanong lang ang tatanungin ko sa inyo." Mabilis niyang sinabi na parang takot na hindi ko bigyan ng pagkataon. "Ang nangyari kay Lorenzo, ikaw ba?" Nanahimik ako ng ilang segundo, sa kadahan-dahan ang sagot. "Hindi ako." Pareho silang huminga ng maluwag. Ngunit nakpatuloy ako, ngunit bunga ito nga bagay na ginawa ko noong nakaraan. Ninot ni Lorenzo ang kilay. "Ano ibig sabihin nun?" Sandal ako sa upuan. Kalmante ang tingin. 7 taon na nakaraan, nang empleyado pa lang si Lorenzo, ang mga planong inihain niya ay hindi basta-basta tinanggap. Natigilan si Lorenzo, ang 8 malalaking proyekto na nilahukan mo ay hindi aksidente na lagi kang mayroon na sumusuporta. Nagsimulang pumuti ang mukha ng biyenan. At ang desisyong magbigay sa kanya ng posisyon bilang direkto. Nakpause ako. Ay hindi rin ganap na dahil sa kakayahan. Biglang tumayo si Lorenzo sa kalagitnaan. "Ano ang sinasabi mo?" Tumingin ako sa kanya, hindi gumagalaw ang aking tingin. "Bakit sa palagay mo ay eksaktong ilang oras pa katapos mong pumirma sa diborsyo, biglang nagsira ang lahat?" Bumaksak si Lorenzo sa upuan, nanginginig ang makamay. Nagudyo ang biyenan. Ikaw, sino ka ba talagang?" Hindi ako agad sumagot. Kinuha ko sa aking bag ang isang business card at marahang inilapa sa mesa. Isang card lamang, kaunti lang ang nakalagay. Ang pangalan ko, ang titulong Internal Strategic Advisor, Silverio Group of Companies. Walang malalagay na logo, walang marilak na kulay, ngunit sapat para ganap na pumutla ang 2 tao sa aking harap. Tinitingnan ni Lorenzo ang business card ng nakamata, nanginginig ang labi. "Hindi maari, nagtitinda kang tindahan sa amin." Ngumiti ako. "Dahil pinili ko ito."
Nanginginig na kinuhangang biyenan ang business card, hindi titigil ang pahawak. Kung ganon, sa lahat niyang gataw na lumipas. Sinabi ko ang salita niya. Namuhay lang ako sa buhay na gusto ko. Tumingin akong diretso sa kanya. Ngunit ikaw ang nakturo sa akin na dapat akong marunong. Walang nakapasalita pa. Ang tunog ng kutsara na humahaplos sa tasa ng katabing mesa ay maliwanag na tumuno sa tahimik na espasyo. Tumayo ako, kinuha ang bagang pag-asawang iyon ay tapos na hindi na ako bababalik. Tumingin si Lorenzo sa akin na alangan ang mamata. Meron pa ba akong pagkakataon? Matagal ko siyang tiningnan bago sumagot. Ginamit mo ang iyong ina para pilitin akong umalis. Mula sa sandaling iyon, ikaw mismo ang naalis ng lahat mong pagkakataon. Lumingon ako at umalis sa coffee shop. Sa likod ko, may tunog ng upuang malakas na hinila, may tunog ng biyenan ko na umiyak ng malakas. Ngunit hindi na ako lumingon dahil alam ko na kapa ang babay ay sapat na lakas para umalis ng tahimik. Ang katotohanan na dala niya ay hindi na makakaya pang tumindig ng maganaywan. At ito ay simula pa lamang, kakatapos ko lang umuwi ng umuulan. Hindi malakas ngunit matagal ang ulan ng unang panahon ang mapata ay patuloy na tumutunog sa yero at gumagawa ng pantay na ingay na madaling maalaala sa mga lumipas na bagay. Isinabit ko ang bag. Nagpalit na damit, umupo sa upuan. Ang maliit na silid ay tahimik pa rin tulad nagdati walang nagbago, ngunit iba na ang aking puso. Nagtuno ang telepono hindi si Lorenzo, ang biyenan ko. Matagal kong tiningnan ang pangalan niya sa screen saka sinagot. Narito ako. Sa kabilang dulo, paus na ang kanyang boses. Ikaw ba? Isang paumanhin. Humingi na ako ng tawad sa iyo. Dalawang salitang humingi ng tawad na pinili lumabas mabigat. Nanginginig. Nanahimik ako. Nagpatuloy ang biyenan nautal ang tinig. Noon pa, nagmamatas ako hindi ko alam na gano'ng kapala. Kung maaari, huwag kang hadlang sa isang daan no aking anak. Sandal ako sa upuan, tinitingnan ang ulan sa labas ng bintana. Nanay, mababo ang sabi ko. Sa palagay ba ninyo ay ginagawa ko ba nga isang bagay para masama ang anak ninyo? Natigilan ang biyenan. Hindi ba? Mabagal akong huminga. Wala akong ginagawa, hininto ko lang ang mga bagay na dati kong ginagawa para sa kanya. Sa kabilang dulo ay walang sagot, maririnig lamang ang mabilis na pahinga. Napatuloy ako ng malinaw ang bawat salita. Sa lahat ng nakaraang taon, umaya si Lorenzo dahil may isang taong nakatayo sa likod na humarap sa mapanganib, tinapal ang mabutas at pinigilan ang lahat mula sa paguho. Wala na ang taong iyon gayon kailangan na niyang tumayo ng mag-isa. Ang pagbagsak niya ay hindi dahil itinulak ko siya, kundi dahil kailanman ay hindi siya tunay na nakatayo. Nang mag-isa, umiyak ang biyenan. Tunay na umiyak, hindi na pinilit na luha, hindi na pagganap tunog ng iyak ng isang ina na napatanto na siya mismo ang nagpabali ng likod ng kanyang anak. Anak, matanda na ako. Siya lamang ang mayroon ako. Ipinikit ko ang mamata sa isang napakamaikli na sandali. Lumambot ang aking puso ngunit pagkatapos ay binuksan ko ang mamata. Sinabi ninyo sa akin, paalala ko, na marunong ay umalis na. Ginawa ko ang tamang bagay ninyo. Natapos ang tawag sa katahimikan. Wala pang 10 minuto pagkatapos, tumawa si Lorenzo sa pagkakataong ito sinagot ko. Hello. Sa kabilang dulo, natiba ang boses niya, pwede mo ba akong makita? Hindi ako agad sumagot. Mali na ako. Mabilis niyang sinabi. Hindi ko dapat sundin si nanay, hindi kita dapat pilitin. Kung babalik ka, handa akong magsimula muli. Mabagal akong ngumiti. Sa anong katayuan ka babalik? Natigilan si Lorenzo. Ang asawa ko, umiling ako kahit alam niyang hindi niya makikita. Wala na iyon. Malalim siyang huminga, pinagsisikapang maging mahinahon. Hindi ko na kailangan ang posisyon. Hindi ang kaluwalhatian ikaw na lamang ang kailangan ko. Tanong ko muli ng napakababa. Kung hindi nangyari ang lahat ng ito, kung hindi ka na-dismiss, kakailanganin mo pa rin ba ako?
Sa kabilang dulo, katahimikan. Ang katahimikang iyon ang pinakamalinaw na sagot. Lorenzo, mabago ang sabi ko, minahal mo ako pagkatapos mong mawala ang lahat ngunit noong mayroon ka pang lahat, pinili mong iwan ako. Ang damdamang iyon ay hindi ko na maaring tanggapin. Umiyak si Lorenzo. Isang lalaki na higit sa 30 taon, dating tinatawa na direktor, umiyak tulad ng isang bata. Bigyan mo akong pagkakataon. Tiningnan ko ang relo. Mayroon ka ng 7 taon. Binaba ko ang linya. Hindi dahil malupit kundi dahil maunawaan ko ng malinaw ang isang bagay. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik. Ang humingi ng tawad ay hindi nangangahulugan ng karapatang manatili sa buhay ng ibang tao. Nang gabing iyon, binuksan ko ang laptop. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng matagal na panahon, nag-login ako sa internal system. Ang pinabayaan ko sa loob ng 7 taon, maraming notification ang lumabas. Mga proyekto na dati kong pinangasiwaan, mga tao na dati ay sumusunod sa aking mga desisyon. Isang mundo na iniwan ko ngunit nanatili pa rin sa lugar. Naktipa akong isang maikli. Bumabalik na ako. Sa lumang bahay, naupong walang galaw si Lorenzo sa upuan. Ang kanyang ina ay nakahiga sa silid, basangang luha ang unan. Sa huli ay naintindihan ng dalawa ang isang masaklap na katotohanan. Ang babaeng pinilit nilang umalis ay ang huling haligi ng kanilang buhay. At nang ang haliging iyon ay tumayo at lumakat na, walang makapipigil sa kanya pang bumalik. Nang umaga ng araw na iyon, pumasok ako sa gusali ng punong tanggapan ng grupo ng tama ang alas 8. Walang pulang karpet. Walang welcome ceremony. Isang malawak na lobby ngang salamin lamang ang naghihintay. Ang araw ay pumapasok at malinaw na inulit ang aking imahe hanggang hindi ko halos makilala ang aking sarili. Dati akong pumapasok at lumalabas dito tulad ng isang anino. Ngayon ay marangal akong naglalakad. Ang receptionist ay biglang tumayo nang makita ako. Magandang umaga, ate. 2 salita lamang, ngunit 2 salita na punong respeto. Tumango ako at diretso. Sa private elevator, nagsara ang mga pinto ng elevator. Ang salamin ay inulit ang aking mukha na pagkamahinahon. Hindi masaya, hindi mapamalaki. Ang katiyakan lamang ng isang taong nakaalam na saan siya nakatayo. Ang conference room, sa pinakamataas na palapag ay may naghihintay na. Mga pamilya na mukha mula pa noong maraming taon na ang nakakaraan may dating kasosyo, may dating boss, may dating tahimik na umani nang kita mula sa mga desisyon na nakatayo ako sa likod. Tumingin sila sa akin ang mata ay wala na ang pausisa ngunit puno na ng paingat. Tumayo ang chairman at may kliyang ipinakikilala. Ang internal strategic advisor ng grupo ay bumabalik na. Walang palakpakan. Walang ingay ngunit ang silit ay ganap na katahimikan. Nagsimula ang pulong. Hindi ako nagsalita, nang marami binasa ko lamang ang bawat pahina ng ulat, itinuro ang bawat maling numero. Bawat desisyon na walang pundasyon. Ang bagay na nun ay habang nakatayo pa ako sa likod ay ayaw marinig ng sinuman ngayon ay walang nakakahadlang sa akin. Isang branch director ay nalunutin ng lawi. Ang nga isyong ito, noon, ay hindi nakikita ng sinuman. Tumingin ako sa kanya at mababa ang sabi, hindi napansin kundi nasanay na may nagayos ng lahat para sa inyo. Sa isa pang sulok ng lungsod, nakaupo si Lorenzo sa harap ng lumang computer, nagpapadala ng application sa iba't ibang lugar, walang kumpanya ang sumasagot. Ang isang lumang kaibigan ay napadala ng private message, mukhang nakasarado, na ang lahat para sa iyo. Ngumiti si Lorenzo ng mapay. Sa sandaling iyon lamang niya naintindihan na kapag nawala ang nagtatayo sa likod, ang lahat ng pintuan na minsan ay bukas ay sabay-sabay na nagsasara. Nang tanghaling iyon, nakatanggap akong internal email pamagat na pagsasayos ng senior HR strategy. Ang pangalan ni Lorenzo ay lumabas sa listahan ng makasong hindi dapat muling matanggap sa loob ng ecosystem ng grupo. Binasa ko ito ng mabilis, hindi tinanggal, hindi sumagot dahil hindi iyon desisyon ng sarili ko. Iyon ay resulta. Nang hapon, pumunta ang biyenan ko para hanapin ako. Nakatayo siya sa lobby.
Hindi makalapit tinawag ng security ang aking opinyon. Nanahimik ako ng ilang segundo. Saka sinabi, hayaan ninyong pumasok. Nang nabukas ang pintuan ng elevator, nakatayo siya doon hawa ang lumang bag niya. Ang katawan ay lumiliit. Wala na ang dating autoridad, isang naalalang matandang ina lamang. Tumingin siya sa akin, luha sa mga mata. Ang hitsura mo ngayon ay ibang-iba na? Inanyayahan ko siyang umupo. Ganun pa rin ako. Yumuko siya. Hindi ko nangangahas na hilingin sa iyo na bumalik sa kanya. Tumango ako. Tama iyon. Nangingini ang biyenan. Hinihingi ko lamang kung maari huwa mong hadlangan ang ikabubuhay niya. Tumingin ako ng diretso sa kanya. Hindi ko hinahadlangan. Hinto na lang ako maktabing ng ulan para sa kanya. Nautal ang biyenan. Nagay na kong saa at itinula ang tasapatungo sa kanya. Nanay, may mga lalaking kailangang mahulog ng minsan para malaman kung anong pa ang tinutugon ng kanilang katayuan. Ang aking buong kabataan ay ginastos ko para panghawakan siya. Ngayon, ang kanyang pagkakataon na tumayo ng maisa, dahan-dahan umalis ang biyenan. Bago pa man pumasok sa elevator, lumingon siya at napakababa ang sinabi. Kung noong araw na iyon ay hindi ko pinilit. Tumingin ako sa labas ang salamin kung saan ang lungsod ay nakakalatak sa ilalim ng gabi. Kung hindi ka napilitin noong araw na iyon, hindi rin ako nakatayo ngayon dito. Nang gabi, naiisa akong nakaupo sa opisina. Nag-ilaw ang lungsod. Tahimik ang telepono, wala ng tawag na nagmamakaawa, wala ng mensahe na kumakapit, ako lamang at ang daan na naghihintay sa harap, mas malawak, mas malinaw. Isinara ko ang laptop. Tumayo at tiningnan ang aking anino sa salamin. Ngumiti ako, mabago ang sinabi. May mga pagbabalik na hindi kailangang ipahaya dahil kapag nakatayo sa tamang lugar ang tao, ang buong mundo ay kusang malalaman kung sino ang nakamali nung nakaraan. At alam ko na ang lahat ay hindi pa tapos. Nang umagang iyon, nagising si Lorenzo sa isang maliit na silid. Mababa ang kisame, nag-alsas ang dingding. Ang sinaang araw ay pumapasok ng pahilis. Sa maliit na bintana na puno ang alikabo ang single bed, ay umaungol. Sa bawat galaw niya, matagal siyang nahiga ng tahimik. Nakamata sa kisama, walang boses ngang ina na tumatawag. Mula sa kusina, walang amoy ngang mainit na pakain. Walang babae na naghihintay. Sa kanyang pagbabalik, katahimikan lamang at isang damdamin ng pakawalan na hindi mapangalanan. Umupo siya. Kinuha ang telepono, walang laman ang inbox. Ang lahat ng application na ipinadala niya, sa loob ng ilang araw ay walang tugon, may lugar pa na tuwirang tumanggi sa unang round. Kahit dati ay aktibo silang naimbita, sa kanya naunawaan, niya na hindi dahil sa kakayahan kundi dahil ang pangalan niya ay hindi na mahalaga. Nang tanghali, nakatanggap siyang isang kakaibang tawag. Ang boses ng lalaki sa kabilang dulo ay napakaikli. 3:00 ng hapon, coffee shop malapit sa parke. May gustong makita ka. Sino iyon? Tanong ni Lorenzo. Ilang segundo ang katahimikan sa kabilang dulo. Ang tao na iniwan mo? Nangingini ang kamay niya. 3:00 ng hapon, tahimik na coffee shop, ilang tao lamang ang nakakalat. Dumating siya ng mas maaga kaysa sa takdang oras, umupo sa pinakalabas na mesa, ang likod ay nakaharap sa pinto. Sa bawat tunog ng kampana ng pinto, bumabata ang kanyang puso. At pagkatapos ay pumasok ako. Hindi na kailangan pang mabuo ang tingin, agad na nakilala niya ako. Hindi ako masyadong nagbago, ngunit ang aking mamata ay hindi na naghihintay pa. Biglang tumayo si Lorenzo. Ma, itinaas ko ang kamay para sabihan siyang umupo. Umupo. Umupo siya. Ang dalawang kamay niya ay nagsabay-sabay, ang ulo ay yumuko. Salamat na pumayag kang makita ako. Tumango ako. Hindi siya dumating para huminging gre pagbabalik. Mabilis niyang sinabi. Alam ko na wala na akong karapatang gawin iyon. Nanahimik ako. Nais ko lamang humihingi ng mayos na tawad. Tumanghal siya, pula ang mamata. Nung araw na iyon, pinili ko si nanay, pinili ang kaluwalhatian, at nakalimutan ang taong kasama ko sa pinakamahirap na mga taon ng aking buhay.
Matagal ko siyang tiningnan sa tanong. Humingi ka bang tawad dahil nasaktan mo ako o dahil nawala mo na ang lahat? Napatapilo siya. Ang tanong ay naging imposible para sa kanya pang takasan. Yumuko siya, napalunok. Pareho. Tumango ako, kahit paano ay totoo ka. Malalim siyang huminga na parang pinagsisikapang mangalap ng lakas. Hindi ko inaasahan mula sa iyo ang tulong ni isang salita man sa kahit sino. Nais ko lamang malaman kung babalik tayo sa araw na iyon, pipiliin mo pa rin ba ako? Tumingin ako sa labas ng salamin. Ang parke sa kabilang coffee shop naglalaro ang mga bata, dahan-dahang naglalakad ang mga matatanda, ang buhay ay payapang nagpapatuloy. Bumalik ang tingin ko at napakabago ang sagot. Kung babalik tayo sa araw na iyon, maaga pa akong alis. Ang salitang iyon ay hindi malakas ngunit sapat para ganap na mabuwal si Lorenzo. Ngumiti siya baluktot ang ngiti. Naintindihan ko. Kinuha ko mula sa bag ko ang isang sobra at marahang inilapak sa mesa. Naktindig si Lorenzo. Ikaw. Hindi kita binibigyan ng pera. Agad kong sinabi. Ni trabaho rin. Tumango siya. Impormasyon ng isang retraining program ang nasa loop hindi kasama-sama sistema na aking pinamamahalaan. Kailangan mong gumawa ng paraan kung sapat ang iyong kakayahan. Tiningnan ni Lorenzo ang sobra, nakdidilim ang mata. Bakit mo pa ginagawa ito? Tumayo ako, dahil minsan ay minahal kita. Tumingin ko sa kanya, hanggang doon lamang. Luminghon ako, umalis sa coffee shop nang hindi na nakbaliktad. Sa likod ko, matagal siyang naupo, nakamata sa sobre sa mesa. Sa unang pagkakataon, sa kanyang buhay, naunawaan niya na may mababay na hindi naghihiganti mag-aatras lamang silangang kamay. At ito mismo ang pinakamasakit na parusa. Nang gabing iyon, umuwi ako sa opisina ng matagal. Nag-ilaw ang lungsod, walang tigil ang masasakyan. Nakatayo ako sa harap ng salamin, na tinitingnan ang lungsod. Sa ibaba payapa ang aking puso. Ang nakaraan ay naksara na walang walang pagkakautang ako lamang at ang daan na sa harap na ganap na sarili ko. Pagkatapos ng pagtatagong iyon, hindi ko na muling nakita si Lorenzo. Hindi dahil sa paiwas ni, hindi dahil sa galit kundi dahil ang aming nga buhay ay hindi na natatakpo pa. Bumalik ako sa aking ritmo mahinahon, regular, at hindi na kailangang mahintay ng sinuman. Lumipat ako mula sa maliit na silit na siyang kanlungan ko pagkatapos ng diborsyo. Hindi maraming dinala ang magamit, ilang damit, ilang libro, isang maliit na halaman na inilagay sa sulok ng balkonahe. Nagupa akong isang sapat na apartment, hindi masyadong marangyang ngunit puno ng liwanag. Tuwing umaga, kapag hinila ko ang kurtina, ang sikat ng araw ay tumatama, nang diretso sa silid at nararamdaman ko na ang bawat araw ay nagsisimula ng bago. Wala na ang boses ng biyenan na tumatawag mula sa kusina. Wala na ang pamilyar na yapa na umuwi ng hating gabi. Wala na ang pagkain na lumamig na walang taong sumasalubong. Tahimik ang bahay, ngunit hindi naman nalungkot. Pumalik ako sa trabaho na may mas siksik na schedule ngunit hindi na naramdaman ang pagod. Ang mamatagal na pulong, mahahalagang ulat, mabigat na desisyon ang lahat, ay hindi na isang bagay na kailangan kong batahin para sa ibang tao. Ginagawa ko ito dahil naiintindihan ko ang trabaho, dahil pinili kong tumayo sa posisyong iyon, at hindi dahil asawa akong kahit sino. May mga pagkakataon, sa break ng tanghali, nakatayo ako sa tabi ng salamin na tinitignan ang masikip na lungsod sa ibaba. Biglang naalala ko ang aking sarili noong ilang taon na ang nakaraan, isang babae na tahimik na nakatayo sa dulong bulwagan, nakpalakpak para sa asawa, sa kanakbalik sa kailaliman ng karamihan. Hindi ko nirereklamong ang babaeng iyon noong nga, araw na iyon dahil kung wala siya, wala rin ako ngayon. Sa ibang lugar, si Lorenzo ay nagsimulang matuto kung paano mabuhay ng dahan-dahan sa paraan na hindi niya kailanman gusto. Wala ng kotse para susunduin siya. Wala ng sekretarya para alalahanin ang schedule. Wala ng mararangyang dinner party. Lumipat siya sa isang maliit na inupahang silid. Naglalaban ng mag-isa.
nagluluto ng mag-isa, tinitingnan ang bawat pisong gagastusin. Ang mabagay na dati niyang itinuturing na gawain para sa mga babae ay naging mahalagang bahagi ng kanyang araw-araw na buhay. May magabing nagisa siyang naupo sa harap ng mesa para kumain, tinitiknan ang simpleng pagkain, biglang naalala ang mapagkain na niluluto ko noon, hindi komplikado, hindi marangya, ngunit laging may damdamin ng init. Sa sandaling iyon lamang niya napatanto na ang nawala sa kanya ay hindi isang asawa kundi isang buong tahanan. Ang biyenan ko ay nagbago rin ng malaki. Hindi na niya ipinagmamalaki ang anak sa mga kapitbahay, hindi na nagsasalita tungkol sa katayuan at posisyon. Nagtinda siya ng ilan sa magamit, namuhay ng mas matipid, naghihintay na maging stable muli ang anak. Ang mahapon ay madalas siyang umupo sa harap ng bahay, tinitingnan ang dumadaan, nag-isang humihinga ng mabigat. Minsan ay bulong niyang sinabi, sana noong araw, ngunit hindi kailanman natapos ang salitang iyon dahil alam niya na walang sana ang makakapabalik lahat. At ako natutunan kong mag-enjoy ng napakaliit na bagay. Isang umaga ng walang alarm, isang tasa ng kape na dahan-dahang iniinom, isang gabi ng uwi ng hindi na kailangang magpaliwanag sa sinuman. Napagtanto ko na ang kaligayahan ay hindi ang pagtayo sa tabingang, isang matagumpay na tao kundi ang hindi na kailangang ipaliit ang sarili para masapat sa buhay ng ibang tao. May mga gabing nahiga ako sa kama, tinitignan ang kisama, nayaalala ang 7 taon, ngang aming pag-asawa walang galit, walang kapait, isang napakagaan na pagtanggap lamang. Minsan ay lubos na, minahal ko at umalis din ako sa tamang oras. At sapat na iyon. Naunawaan ko na may mga pag-asawang hindi nagtatapos sa alitan hindi kailangan ng pangatlong partido ni pagtataksilman. Nagtatapos lamang sila kapag ang isang tao ay hindi na nakikita, hindi na naririnig, at hindi na pinahahalagahan. At kapag ang babaeng iyon ay sapat ng malinaw ang isip para lumabas kahit walang nakpalakpak, iyon pa rin ang pinakamahinahon niyang tagumpay. Nang hapon na araw na iyon, maamo na ang araw. Nakalis akong maaga sa trabaho at pumunta sa isang maliit na coffee shop malapit sa parke. Pamilyar ang lugar, hindi marangya, amoy lamang ng bahagyang inihaw na kape at dahan-dahang musika mula sa lumang speaker. Pinili ko ang mesa malapit sa bintana, na order nga mainit na tsaa, sa katahimik na tiningnan ang nga dumadaan sa labas. Hindi ako naghihintay ng sinuman ngunit nang bumukas ang pintuan ng coffee shop, agad ko siyang nakilala. Pumasok si Lorenzo ng dahan-dahan, ang katawan ay lalo pang payat, hindi na tuwid ang ngabalikat. Simpleng polo na walang kurbata, walang mahal na relo, mukhang isang karaniwang lalaki sa gitna ng maraming karaniwang lalaki. Nakita niya ako bahagyang natigilan, sa kamarahang yumuko. Walang gulat, walang sable, isang napakagaan na pakilala lamang. Lumapit siya sa aking mesa. Pwede ka bang samahan? Tumango ako. Umupo. Hinila niya ang upuan at umupo sa harap ko. Ang agwat sa pagitan namin ay hindi malayo ngunit hindi na rin kalapit tulad ng dati. Matagal na katahimikan. Hindi matagal, hindi mabigat. Siya ang nagsalita nuna. Ayos ka na ba? Ayos naman. Ikaw? Ngumiti siya, ngiting may bahagyang pagod. Natututo pa. Ang dalawang salitang natututo pa ay mabagal na sinabi. Naintindihan ko. Kinalagusan niya sa akin ang tungkol sa kasalukuyang trabaho, hindi direkto, hindi manager, isang maliit na posisyon na kailangang simulan mula sa simula. Mababang suweldo, maraming presyon, ngunit kahit papaano, siya mismo ang nakataklay nito. Noong una siyang nagsimulang muli, napakahirap para sa kanya. Inaamin niya na parang hinila siya mula sa mataas pababa. Tumingin siya sa akin. Ngunit pagkatapos nun ay, napagtanto ko na ang pinakamababa noong mga araw na iyon ay ikaw. Hindi ako sumagot, marahang tumango lamang. Yumuko siya at tiningnan ang tasa ng kape sa harap niya, nagpatuloy, mas mababa na ang boses. Dati akong naniniwala na magaling ako, naniniwala na karapat-dapat sa posisyon na iyon, naniniwala na ikaw ay sumusunod lamang. Ngayon ko naintindihan kung wala ka. Wala akong lugar na tunay na natayuan. Ang salitang iyon ay hindi na makakasakit sa akin na pagaan lamang sa akin.
Tumingin siya sa akin, hindi ako dumating para hilingin sa iyong bumalik. Ngumiti ako. Alam ko, nais ko lamang sabihin ang isang bagay. Naksalita siya. Kung sapat ang aking lakas noong araw na iyon para tumayo sa iyong panig, iba sana ang lahat ngayon. Tumingin ako sa labas ng salamin ng mga dahon, ng puno ay gumagalaw sa hangin. Marahil, sagot ko. Ngunit hindi mo ginawa. Sandaling katahimikan. Hindi matagal, hindi mabigat. Tumayo siya ng una. Kailangan na kong umalis. Tumayo rin ako. Matagal niya akong tiningnan. Saka nagsalita. Salamat sa pagiging asawa ko. Tumingin ako sa kanya, mabago ang sagot. Salamat sa pagpapahintulot sa akin na malinaw ang isip para umalis. Tumango siya. Ngayon, ako na ang unang lililiko. Tinitiknan ko ang kanyang anino habang nawawalas sa labas ngang pintuan ng coffee shop. Walang kalungkutan, walang pagsisisi, isang malinaw na pagsasara lamang. Nang gabing iyon, maaga akong umuwi sa bahay. Binuksan ko ang pinto, pinagliwanag ang silid, nagpalit ng damit, nagluto ng simpleng hapunan, umupo sa mesa ng mag-isa. Walang telebisyon, walang telepono, kumain lamang at nagisip. Napatanto ko ang isang napakamalinaw na bagay. May matao na makakasamahan mo lamang sa isang bahagi ng daan. Kapag tumigil, sila ay hindi dahil mali, kundi dahil makaibang direksyon na ang landas. Nakatayo ako sa balkonahe at tinitingnan ang lungsod habang nailawan. Sa aking puso ay wala ng pagsisisi, ang kapayapaan lamang ng isang taong dumaan sa sapat na sakit para maunawaan na ang muling pakikita ng walang sakit ay ang tunay na pagpapalaya. Pagkatapos ang muling pagtatagong iyon, hindi ko na muling nakita si Lorenzo. Hindi dahil sa pag-iwas kundi dahil tunay nang naksara ang loop ko. Kapag ang isang babae ay hindi na interesado kung paano nabubuhay ang lumang kasintahan, hindi na naghihintay ng kahit anong paliwanag, ibig sabihin ay napakalayo na niya mula sa lumang buhay. Nakpatuloy ako sa trabaho ng regular at matatag. Maabalang nga araw, matagal na mga pulong, mga desisyon na hindi madaling gawin, ang lahat ay hindi na napapagod sa akin tulad ng dati. Dahil ngayon ay hindi na ako nagtatrabaho habang nagtitigas ang loob para pangalagaan ang isang pag-aasawang lumakpas na sa timbangan. Nang magabi, umuwi ako sa aking bahay na punong liwanag, nagluluto ng mag-isa, naglilinis ng mag-isa, nagpapahinga ng mag-isa. Walang nagmamadali, walang humusga, walang humihiling sa akin na maging maingat para matuwa sila. Sa unang pagkataon pagkatapos ng maraming taon, nabuhay akong buo para sa aking sarili. Sa ibang lugar, si Lorenzo ay nagpatuloy din. Wala nang kaluwalhatian, ngunit may katatagan. Wala nang nagtatago sa likod, ngunit may mga aralin na hindi niya natutunan habang nakatayo pa siya sa itaas. Natuto siyang tumanggap ng pananagutan sa kanyang mga pagpili, matuto ring manahimik kapag kailangan makinig, yumuko kapag kailangan maging mapagpakumbaba. Marahil magiging maayos siya. Marahil hindi, ngunit ang bagay na iyon ay wala na sa akin. Ang biyenan ko rin ay unti-unting nahihibang sa huli niyang mga salobin. Hindi na siya nagbanggit ng karapat-dapat, hindi na niya tinitingnan ang mga babae ng may tinitimbangang tingin. Naintindihan niya ang isang bagay ng napakahuli. May mga manugang na kapag umalis sila, kasama nila ang buong tahanan. Isang hapon, nakisang nakaupo ako sa balkonahe habang lumulubog ang araw sa lungsod. Ang gabi ay dahan-dahang bumababa ng maamo ang liwanag. Nagpinipit ako, malalim na huminga. Saka ngumiti. Hindi ako nagsisisi na mahal ng buong puso ni hindi rin nagagalit dahil nasaktan. Dahil ang lahat na iyon ay naturo sa akin kung paano matibay na tumayo ng maisa. Dati ay naisip ko na ang diborsyo ay kabiguan, ngunit sa huli, naunawaan ko na ang pinakamalalim na kabiguan ng isang babae ay hindi ang pagkawala ng isang pag-asawa, kundi ang pagkawala ng kanyang sarili sa loob ng pag-asawang iyon. Naisip
kung minsang tumayo sa likod ng kaluwalhatian ng ibang tao, at naisip ko rin na lumabas doon ng napakamahinahon. At ang sandaling iyon na pinirmahan ko ang papel hindi iyon katapusan. Iyon ang simula ng aking tunay na buhay. Ang kwentong ito ay walang nagwagi at natalo. Mga taong naktibay lamang ng presyo para sa kanilang nga pagpili. At kung mayroon akong gustong, sabihin sa mga babaeng nakikinig sa kwentong ito iyon. Kapa sapat na ang iyong linaw ng isip para umalis ng tahimik? Higit ka sa lakas kaysa sa iyong akala. Dahil ang babaeng nakakaalam kung kailan, umalis hindi siya kailanman ang talong-talo. Aral NG Kwento. Naksara ang kwento, hindi sa luha, hindi sa paghihiganti, kundi sa linaw ng isip ng isang babaeng nakaalam kung kailan tumigil. Sa pag-aasawa, may mga sugat na hindi nakmumula sa pagtataksil, hindi sa pangatlong partido kundi sa tahimik na pag-alimura. Kapa ang isang babae ay tinuturing na ang pagsasakripisyo ay karaniwan, ang pagtitiis ay tungkulin, at ang pagiging tahimik ay kabaitan, ang pag-asawang iyon ay maaga o huli ay mawawalan ng timbangan. Ang pinakamalalim na aral na kwentong ito. Huwag ilagay ang buong buhay mo sa kamay ng ibang tao kahit asawa mo. Ang pagmamahal ay hindi nangangahulugang pagkawalang sarili, at ang pag-alis ay hindi palaging kabiguan. Minsan, iyon ang tanging paraan para iligtas ang iyong sarili. May mga taong napapahalaga lamang kapag nawala na. May mga pamilyang naunawaan lamang ang halaga ng isang babae kapag wala na siya ron, ngunit sa sandaling iyon ay huli na. Ang babae sa kwentong ito ay hindi nanalo laban sa sinuman. Hindi siya natalo sa kanyang sarili. Kung makikita mo sa kwentong ito ang imahe ng iyong sarili kung minsang nanahimik at nakties, minsang nakisip na sandali pa at magiging maayos, tandaan mo, nararapat kang igalang, hindi ipilit ang pagtitiis. Dahil ang babaeng nakakaalam kung kailan umalis ng may dignidad, hindi siya kailanman ang talong-talo.